Laban na, panibagong araw, panibagong gala. Mga Lods, ibabahagi lang namin sa inyo ang aming naging karanasan sa Baguio City. Isang gala na talaga nga namang hindi namin makakalimutan. Isang paglalakbay na maglalarawan kung gaano na ba kalayo ang narating ng aming team. Isipin mo yon, yung dating pakalat-kalat lang sa Nueva Ecija, nakarating na ngayon dito sa Baguio City. Kaya ikaw, kung hindi ka pa napupunta dito sa Baguio, tapusin mo ang videong ito dahil ililibot namin kayo. Ipapakita namin sa inyo kung saan nga ba magandang lumibot at kung saan magandang tumuloy pag napunta kayo rito. Gabi na nang marating namin ng Baguio City. Heto nga pala yung aming tinuluyan. Ilalagay ko sa caption ang kanilang page, baka makatulong sa inyo. Maganda rito, malinis at malapit sa lahat. Kumpleto na rin ang gamit kaya hindi na kayo mamomroblema. May maayos na higaan, meron na rin mga appliances at may wifi na kaya meron na kayong libreng internet. At dahil gabi na nga kami dumating, malapit nga lang daw ang night market dito kaya hindi na namin sinayang ang oras, pumunta na kami. Ayon kasi sa napapanood namin sa internet, marami daw pwedeng mabili rito. Sakto, kulang yung jacket na dala ko dahil napakaginaw. Nagsibili na rin ang mga sisiw ng kanilang mga kulang na gamit. Agad na rin kami umuwi sa aming tinutuluyan. Napagod din kasi kami sa biyahe. Kinabukasan, mas lalo nga namin na-appreciate ang aming tinutuluyan dahil merong balcony. Meron na ring YouTube, may Netflix. Heto nga yung mga sisiw at hirap na hirap bumangon dahil lamig na lamig. Kasya nga pala dito ang hanggang 8 katao. Nagbihis na nga ng pangmalakasan ng mga sisiw dahil lilibot kami buong araw. Punong-puno sila ng energy ngayon. Tingnan natin kung tatagal ba yan na maghapon. Nga pala, dito kami tumuloy sa Burnham Hill Condominium. Nasa 3rd floor kami kaya napakaganda. Sa ngayon, gamit pa namin ang aming sasakyan na si Mira. Dahil napakalamig nga ay dito kami nagkape sa Starbucks. Wow, Starbucks pa yan ha. Agad na rin kami humanap ng kainan kung saan kami mag-uumagahan. At dito kami napunta sa pinag-uusapang Good Taste Restaurant. Grabe, kasi sikat pa lang ng araw pero ang tao rito halos mapuno na ang pwesto. Pinipilahan nito dahil sa sarap ng pagkain at dahil na rin sa robot na naghahatid ng order. Sakto lang ang presyo ng Good Taste Restaurant. Marami rin kasi ang servings kaya panigurado mabubusog kayo. At dahil tapos na nga kami mag-umagahan, ready na kami sa panibagong adventure. Pumunta kami rito sa pinag-uusapan Dragon Treasure Castle. Hindi naman mahirap pumunta rito, sundan nyo na lang ang Google Map o kaya ay Waze. Sumakay nga kami dito sa kanilang libreng shuttle dahil nasa tuktok pa ang Dragon Treasure Castle. Dito pa lang sa bungad ay talaga nga namang mamamangha ka sa mga rock formation. Idagdag mo pa yung mga makapigil hiningang tanawin kung saan ay solid kapag nag-picture-picture. Napakaraming ang turista ngayon kaya talagang pagalingan na lang sa pagkuha ng picture at ng video. Sulit na rin yung binayad naming entrance dito sa Dragon Treasure. Unlimited na kasi rito, walang time limit. Hindi pa ito tapos pero sobrang ganda na. Perfect sa magkakasintahan, magbabarkada at magkakapamilya. At dahil medyo malayo at na-traffic kami, umuwi na muna kami sa kondo na aming tinutuluyan. Magpapahinga saglit tapos mamaya laban na ulit. Mga bandang 3:00 ay bumaba na kami sa Burnham Park. Malapit lang kasi ang Burnham dito sa aming tinutuluyan kaya walking distance lang. Hindi namin pinalagpas ang napakasarap na strawberry taho at naglakad-lakad kami sa paikot ng Burnham Park. At dahil kaliwat kanan nga ang nagbibisikleta dito sa Burnham Park, nainggit ang mga sisiw kaya nagbike kami. Sulit na dito ang binayad namin 300 pesos. Nang mapagod ay naglakad na kami papunta ng SM. Ito nga yung nag-iisang SM sa Pilipinas na walang aircon. Dumoble nga alamig ngayon dahil umulan pa. Saktong-sakto ang putubongbong at bibingka na nagtitinda dito sa gilid. 150 pesos ang isa kaya bumili na kami. Grabe, itsura pa lang, nakakatakam na. Matinding pagsubok talaga dito sa Baguio City ang hindi ka matakam sa mga pagkain. Ayan nga't sarap na sarap ang mga sisiw. Ba't nga naman kasi hindi sasarap 150 pesos ang isa? Bilang pagpapatuloy ay pumunta kami dito sa Session Road. Hinanap namin dito ang sikat na Victoria Bakery. Grabe, sobrang dami ng tao, pinipilahan talaga. Lalo na yung cream cheese na iba-iba ang flavor. Sa sobrang sarap nga ay napa-take out kami niyan. Syempre, para matikman din ng pamilya namin. Dito na nga rin kami sa Session Road humanap ng aming dinner. Hanggang sa napukaw ng sisig na ito ang aming atensyon. Grabe, napakabango kasi. Talagang mong humahalimuyak. Kinabukasan, tuloy-tuloy pa rin ang paglilipot ng mga sisiw. Ayaw na naming mahirapang humanap ng parking kaya nag-taxi na lang kami. Una naming pinuntahan itong makasaysayang The Mansion na talaga nga namang solid kapag nakapag-picture ka. Napakaganda rin nitong ride park na merong mga bulaklak sa gilid at fountain. Pag diniretso mo nga ito sa baba ay makikita mo ang mga kabayo. Hindi namin pinalagpas ang pagsakay rito. Sulit na rin ang binayad naming 400 pesos. Kaya pag naglibot kayo, huwag niyong palalagpasin ito. Bilang pagpapatuloy ay pumunta na kami dito sa Mines View. At bago nga kami bumaba ay kumain muna kami rito sa gilid. Maraming
marami nga masasarap at murang kainan dito sa Mines View. Grabe, wala pa rin kakupas-kupas, napakaraming tao. Kasi naman, napakaganda ng tanawin. Hindi kumpleto ang pagpunta sa Baguio pag wala kang selfie rito. Kaya kanya-kanya ng paraan ng mga turista. Ay, kulang ang aming 2 araw at 2 gabi na pananatili dito sa Baguio. Kaya goal namin ang makalaban ulit. Kaya kung ikaw ay taga Nueva Ecija at naghahanap ka ng matutuluyan, dito ka na sa Burnham Hill Condominium dahil Novo Ecijano rin ang may-ari ng unit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na!